Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang araw matapos iulat na dinukot ang dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte at kanyang anak, natagpuan silang patay sa Silago sa Southern Leyte. Ayon sa pulisya, hinampas ng matigas at mabigat na bagay ang mag-ama saka pinagsasaksak bago itapon ang kanilang mga katawan. Kanina nadakip ang tatlong suspect sa krimen matapos nilang sumuko sa Pasay. Ang isa sa mga tinitignang motibo, utang sa negosyo. Nakatutok si Dano Tingkungko. Patay na ng matagpuan kahapon sa Silago, Southern Leyte ang 60 anyos na dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte na si James Bohol at ang 28 anyos niyang anak na si Carlo James. Natuntun sila sa tulong ng GPS system na nakakabit sa nirentang getaway car ng mga dumukot sa kanila. 3 araw yan mula nang i-report ng isa pang anak ni Bohol ang pagkidnap sa mag-ama sa kanilang opisina at warehouse sa Mayorga, Leyte. Ito po ay base sa salaysay din ng mga witnesses ay nangyari ito noong June 27 at around 1 p.m. in the afternoon. Doon mismo sa warehouse ng mismong biktima. At siya'y kinuha ng itong tatlong suspect na kalalakihan. At from there ay dire-diretso po nilang itrinabel papuntang Silago, Southern Leyte. Kanina ay dinakip na ang tatlong suspect sa pagpatay sa mag-ama, hindi sa Leyte kundi sa Pasay City. They send us a feeler to surrender. And so with the intercession and negotiation with the respective families, we successfully persuade them to surrender. Sabi ng pulisya, merong bahid ng pagsisisi ang mga suspect nang magsagawa sila ng extrajudicial confession o pag-amin ng krimen sa pulisya. May pagsisisi at sinabi pa nila na ito mula sa kanilang bibig ay pinagplanuhan nila. Pinukpok po nila ng matigas na object, believed to be a dumbbell. Pinukpok hanggang nawalan ng malay at nung itatapon na nila ay pinagsasaksak pa nila. Ang hindi raw inamin ng mga suspect ang sumbong ng isang kamag-anak ng mag-ama na nakatanggap umano ng text na humihingi ng ransom. Ayon sa pulisya, posibleng panlito lang ito para makatakas. During the dawn of Sunday ay nandyan na po sila sa Allen, Samar at around 4 o'clock in the morning about to take the Roro going to Matnog, Sorsogon for their eventual escape. So kung sila man po yung nag-text, somehow it is panligaw, gawa na po ng wala na po sa kamay nila. Naitapon na nila yung bangkay Saturday pa lang. Ayon sa mga pulis, matagal na raw magkakilala ang mga suspect at mag-amang biktima. Ayon sa tumayong leader ng tatlong suspect, magkasosyo sila sa negosyong mantika. Dahil may utang yung isa sa kanila, posibleng yun ang dahilan? Yes po. Inamin din po. Parang kulang siya lagi sa kanyang mga kinukuhang kabayaran ng stocks. Sa pagkakasabi po, pagkakakwento niya, yung cheque na about na ibabayad niya is amounting to 550,000. And I am not certain as to the totality ng kulang niya or utang niya. Pero initially, may ino-offer siyang cheque. Case closed na ito para sa pulisya dahil sa pag-amin ng mga suspect at pagtugma ng kanilang pahayag sa paunang investigasyon. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang pamilya ng mga biktima. Sa kanilang bayan ay naka-half-mast ang bandila bilang pagpupugay sa dating opisyal. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras.